Sus, may Vice, ano na naman to? Ano na naman to panggagaslight mo? Ay nako, sus Mariosep, talaga naman manggagalaiti ka talaga sa galit. Pero dito talaga nagsimula yung issue kung bakit mayroong issue ngayon si Vice Ganda, Axel at saka si Christine. Kaya pati ito si Vice Ganda, viral na viral ngayon kasi pati yung kapwa niya LGBTQIA talagang binabacklash na rin siya. Diyan sa video sa taas, akmang magbebeso sana si Axel dahil hindi nga siya napili ni Christine. Kaya magpapaalam na siya through beso. Wala naman sanang issue pero ganito kasi yung naging reaction ng Showtime host at lalong-lalo na ni Vice Ganda. Pwede yun, Axel. That's bad. You don't do that. Ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? Don't do that. Hindi ka pwedeng nang yan nagnanakaw ng halik. Huwag ganun, ha? That's Kung bad. mapapanood niyo yung buong video, sobrang uncomfortable na ng lalaki. At dahil doon sa reaction na yon, syempre parang napahiya yung lalaki at nag-take siya ng opportunity na maglabas ng sama ng loob sa social media. At sinabi niya na na-offend nga siya at hindi niya intensyon na magbigay ng nakaw na halik kay Christine or magbeso, but rather magbigay ng bro code. Alam mo yung kukuhanin mo yung kamay ng tao tapos balikat to balikat. Ganun sana yung gagawin. At kung makikita nyo rin sa video, unang nagtaas ng kamay yung babae. It was a sign for him to do that. Pero wala na na-misinterpret na siya ng host. At dahil naglabas ng saloobin si Axel sa social media, yung babae ay nagbigay na rin siya ng sarili niyang explanation at kung ano talaga yung naramdaman niya. Eto, panoorin natin. Hi guys, ako nga pala si Christine. Nila na wala naman talagang ginawang mali si Axel. Ang totoo po kasi niya, wala naman po talagang balak si Axel na ibeso ako. Tsaka hindi ko talaga naramdaman na gusto niya akong ibeso. Kasi po ang nangyari, diba, inapiran ko siya. Tapos, parang gusto niya akong i-hug. Tapos, since nakaupo ako, ang awkward ng position. Ang feeling ko kasi na gusto niyang gawin, i-hug niya ako. Tapos, itatap niya yung likod ko. Parang comfort ganun, parang tropa, igaganyan niya. Kaya yun, yumuko siya. Nabanda dito. Kasi, Oh, ayun na nga. Maliwanag na maliwanag yung sinabi ng babae na hindi siya na-off, hindi siya naging uncomfortable doon sa ginawa ng lalaki. There was a misunderstanding kung ano talaga yung mangyayari. Was it a bro code? Was it a hug? Was it a tawag dito, a beso? Is it a nakaw na halik or something? Pero doon sa explanation ng babae, parang hindi naman siya na-off. Kaya ito, sumagot si Vice Ganda doon at sinabi niya na mag-apologize siya. Ito yung post ni Vice Ganda. diba, yung posisyon na yun, parang na-misinterpret ng mga host yun. To clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik. Wala pong nakaw na halik na nangyari. Parang comforting lang po talaga since emotional ako nung segment. Ayun po. Oh, ayun na, di ba? Ang dami ng video, no? Dahil nga doon sa akala natin ay magsasorry si Vice Ganda, mali pala, iba yung nangyari at ganito at may iyakan pang nangyari. Nabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. In continuation doon sa sinabi ni Vice Ganda na hindi siya mag-apologize, kinlaim din niya dyan na meron daw sinabi si Christine na talagang na-off siya. So parang ang nangyayari dito ay pinapasinungalingan ni Vice Ganda yung sinabi ni Christine na hindi siya na-off. Sino binigyan ng dahilan? Paano may bash ako? Pinupungan niyo ako sinungaling. Paano na po ako? Dito sa iyak ni Christine, sobrang nababother ako. Parang nag-undergo siya ng depression sana. Merong psychologist na mag-reach out kay Christine because of this. Kasi yung kausap naman niya dun sa telepono, sus, may wala man lang ka-empathy, wala man lang ka-sorry or something. Yung boses niya, parang siya pa yung galit. Ay, Showtime, paki-improve naman yung inyong mga tao, no? Nakakaloka. Unang-una sa lahat, sana hindi mo na binawi yung pag-sorry mo or pag-apologize mo doon kay Axel. Pangalawa, sana maging i-normalize natin to sa society natin na hindi mo kailangan maging mali para mag-sorry ka. Regardless kung tama ka o mali ka, mag-sorry ka because you have offended someone. You made someone felt bad. Okay? Sana matutunan natin in our heart to apologize because of someone was offended, someone was felt bad, someone is uncomfortable because of your statement, okay? Pangatlo, Vice Ganda, ang dami mo kasing follower. Ikaw ay celebrity at ikaw ay minomodel ng mga tao, even yung mga young adults, even nga yung mga yung mga youngsters, yung mga bata pa, ina-idolize kanila. So sana maging silbing lesson to sa'yo at sana ay itry mo naman na maging role model para dun sa mga tao na nagfa-follow sa'yo. Ayun lang yung masasabi ko.
Kasi malilate na ako sa trabaho ko. So ayun lang, babush. Medyo maulan pa naman ngayon at medyo traffic. So, bye-bye!